Kakagawa lang ng National Aeronautics and Space Administration ng malaking anunsyo tungkol sa plano nilang manalo sa Space Race 2.0 sa pamamagitan ng pagtatayo ng permanenteng base sa buwan pagsapit ng 2030. Narito ang mahahalagang detalye. Orihinal nilang planong gawin ang Lunar Gateway bilang istasyong umiikot sa buwan na magsisilbing hintuan sa pagitan ng base at daigdig. Isinantabi na nilang ideyang ito at nagpasya na lang magtayo direkta sa buwan. Ang unang yugto ay isang 10 bilyong operasyon ng pagsisiyasat. Magpapadala sila ng hanggang 30 robotic missions mula susunod na taon para subukan at itayo ang power grid, transportasyon at komunikasyon sa buwan. Sa ikalawang yugto, magtatayo sila ng pansamantalang base sa buwan para regular makapagtrabaho ang mga astronaut gamit ang pressurized rover ng Japanese Space Agency, parang track sa buwan. Sa ikatlong yugto, dito nagsisimula ang seryosohan. Kumpleto matirahan sa buwan at isang 100 kilowatt na nuclear reactor na kayang gumana ng 24 sa 7 sa matitinding anino sa buwan. Ilulunsad na ang Artemis 2 para sa flyby mission ng tao sa paligid ng buwan ng 1 linggo. At ang layunin nila ngayon ay magsimulang maglapag ng buong crew ng mga astronaut sa buwan tuwing 6 na buwan, simula 2028 pataas. Kasabay nito, inanunsyo ng China ang kanilang plano na magpadala ng mga Chinese astronaut o taikonaut sa buwan pagsapit ng 2030. Magtatayo rin sila ng katulad na moon base kasama ang Russia at iba pang mga katuwang. Ang kalawakan 10 taon mula ngayon ay magiging lubos na kakaiba kumpara sa ngayon. Kaya para manatiling updated, siguraduhin nakasubscribe ka.